Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong mga kumakalat ngayon na post na parang lumalabas statement ni ex-senator Bong Revilla na itinuturo daw niya si VP Sara na utak sa flood control projects. Parang tanong, is this true? O baka fake news ito? Unahin natin ito, Reno Opusa. Sabi dito, kailan pa naging taga Cavite si VP Sara? Oh. Tapos ang post nakalagay dito, dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sumuko na sa pulisya at itinuro si VP Sara bilang mastermind ng korupsyon sa flood control projects. May isa pang post dito, sa post naman ito ng Jarius Dud Sumayot. Ganon din. Kinopya lang niya yung unang post. So ito, kumakalat na ito sa social media. Okay, mahirap naman yung in fairness kay Senator Bong Revilla. Kung ako yung tatanungin, parang hindi ako maniwala na ganito ang pahayag ng dating senador. Nag-search ako, wala namang ibang post tungkol nito maliban lang sa kumakalat. Kaya huwag po tayong maniwala kaagad. Kasi may mga content creators mag-post lang ng mga controversial statement para marami silang like, views, share, whatsoever para kumita sa ano. So, ulitin ko, hindi ako naniniwala na nanggaling ito kay ex-senator Bong Revilla na itinuturo niya si VP Sara na mastermind sa flood control. Dahil walang ibang sources maliban lang itong mga post sa Facebook. Grabe. Tingnan yan, ang daming nag-react ko. 149,000 people nag-react, 141,000 ang tumatawa. 6,000 ang nag-like at 1,500 ang galit. Then kung basahin mo ang mga comments, sabi ni Reed Doncano, wala na, Bong Revilla, kaigit na. Kaigit yung Bisaya ng medyo hindi ko na may Lucita Alido, wala na mutuo, oy, Duterte, solid kami. Ronnie Luntak, ganyan din yung panghuhudas niya na ginawa kay Erap dati. Same old technique. Rena Marie Laure, sabi na may naamoy na naman akong bagong script. Rosemary Abilita, haha, wala nang makita si vlogger. Edmar, kahit anong role at script, kaya niya. Best actor Rene Villanueva, ang ganda ng palabas. Bong Banggoy, wow, galing ng script mo. Nancy Batiansila, ayaw pataka, pasagad Bong. BFF, bayamo ni Martin. Anyway, basta ako, hindi ako naniniwala na yan ay statement galing kay ex-senator Bong Revilla. Ang kaso, kung bakit siya na-aresto at nakakulong ngayon, dahil sa ghost project sa Bulacan. Kaya ang kasama niyang na bigyan ng warrant of arrest is yung mga engineer ng Bulacan, Bryce Hernandez, JP Mendoza, except kay Henry Alcantara, yung dating district engineer sa Bulacan, dahil state witness na po siya. So, ligtas na si Henry Alcantara. Yung nabasa kong post kagabi, hapon ba yun? Nakakulong na si ex-senator Bong Revilla sa New Quezon City Jail. Hindi ko lang sigurado kung ito ba yung ipinakita
ni DILG Secretary John Vic Rimulya na magandang kulungan. Ako, dapat pantay-pantay. Bakit yung ordinaryo na tao na nabigyan ng warrant of arrest kulong doon sa siksikan? Siksikan. Basta ang hirap kalagayan yung mga kulungan natin ngayon. Itong yung ipinakita ni Secretary John Vic Rimulya, napakaganda. Huwag naman ganun. Pati nga si General Torre, umalma na rin siya. Na dapat ang mga makulong na nasasangkot sa flood control projects doon sa mga ordinaryong kulungan dalhin. Hindi sa magandang kulungan na may matres o kutsyon, malinis, bago doon sila kukulong. Anong special treatment? Ay, nako. Okay. So, ito na. May nakulong na dating senador. I don't know sa inyo kung big fish pa yan o dilis. To me, hindi siya dilis, hindi naman siya big fish. Medyo malaki-laki ng konting isda. Ang mga big fish na dapat makulong ay itong si Saldico. Sana mahanap na siya ng gobyerno natin, mapauwi. Mapauwi at makulong. And then, yung rekomendasyon ng Senate Minority Bloc na nagrekomenda ni sila na kasuhan si sino ito? Dating Speaker Martin Romualdez dahil ang nakikita nila ang pinaka-tuktok sa anomalya nasasangkot sa flood control is si Martin Romualdez. Alangan naman si Saldico lang ang gagawa ng mga ganun. Ibase nyo sa testimonya ni Orly Gutesa plus yung iba pang nagsasabi is talaga kung meron si Saldico, meron din si Romualdez. Kaya agree ako yung sinabi ni Secretary John Vic Rimulya na halos $1 billion ang nakulimbat ni Saldico, mas malaki kay Romualdez. Problema, walang ebidensya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Si Kuya ang natagaan og yero. Nani ang iyang atupan. Karon no man nagyod sa pag-atop o nindot nagyod nga tan-awon kay nakaatop naman ang yero nga gihatag. Salamat sa Ginoo ug sa sponsor sa ani nga singa. Tungod ani hinabang nga singa nakaatop na gyud ko nga. Na kay mangisag budget pang atop. Karon nga lain sponsor, salamat kaayo og unta mataga napay matabangan nga uban. Kay tagan gyud ang nanginahanglan pud sa amo address sa among barangay. Oo, so ang natabangan diri sa Nakino nga kuan, so halos na 40 ka balay.
dagan-dagan na gyud mo. Dagan-dagan na. So dagan pa karon ang nanginahanglan. Daghan pa gyud kay lisod kayong panahon na nagdawat mo siguro gyud sa pagkaon gyud. Taman ras pagkaon. Sa pagkaon. So salamat kayo. Salamat po.